Magandang araw sa inyong lahat. Isa naman itong panibagong video. Pero sa video nito ay late recorded na din dahil nung February pa natin ito kinunan. Bali nung winter pa. Kaya kung mapapansin nyo, sa binibideo ko yung kabundukan nababalot pa ng niebe. Dahil nga winter pa nung kinunan natin ito. At nung kinunan natin ito, nagpupunta tayo noon papunta sa CERN. Isa yung nuclear research dito sa Europe. At yung klase namin, yung teacher namin, nagpa siya na mag-organize ng tour papunta doon. Yung CERN ay matatagpuan sa Geneva, sa Switzerland, at sa pagitan din ng France at ng Switzerland dahil may area yung CERN na sakop din ng France. At sa part naman ng video na ito, nasa Monte Bianco na tayo noon. At malapit na tayo sa border ng Italy ng France. Kaya bago ka makadaan nga lang dyan, kailangan mo dumaan muna sa tunnel. Kumbaga parang yun yung nagsisilbing lagusan, parang tulay papunta dun sa France. At yung tunnel na yun, may habang 13 kilometers. At kaya pag binyahe mo yun, aabutin ka rin ng mga ilang minuto din. At syempre may mga sasakyan na daan dyan at may speed limit din dyan para sa kaligtasan. At paglabas mo dun sa tunnel na yun, masasabi mong nandun ka na sa France. At ito nga, sa video na ito, nandun na tayo sa France niyan. At syempre, katulad nga ng sabi ko kanina, dahil nga winter pa nung kinunan natin ng video ito, malamig pa rin ang panahon at badot pa nga ng niebe yung kabundukan. At yung CERN nga pala isang nuclear research nga dito sa Europe. Ang ibig sabihin ng CERN kasi nasa parang French term kasi yan. Pero kung i-English natin yung term pwede nating sabihin na ito yung European Organization for Nuclear Research. At isa ito sa pinakamalaking organisasyon na nag-aaral ng mga particles dito sa universe at yung may mga bagay na may kinalaman sa mga particles. Ito na yung part na malapit tayo nandito na rin tayo, masasabi natin sa CERN. At ayan yun, yung lugar at paparking na lang itong ating bus. At after nga ng 6 hours na biyahe natin, nakarating tayo sa wakas dito sa Switzerland. Medyo mahaba-haba din kasi biyahe, nakakapagod din yung biyahe, lalo na kung maaga kang umalis mula sa Milan dahil syempre kailangan niya maaga kang umalis para makarating kami dito ng mas maaga. So nakarating tayo dito ng mga bandang 1:00 or 2:00 na yata ng hapon. 7:00 tayo umalis ng Milan at ayun nga, 2:00 na tayo nakarating dito sa CERN, dito sa Geneva. At uulitin ko lamang nga, yung CERN ang ibig sabihin niya European Council for Nuclear Research. Ito yung matatagpuan nga sa Switzerland, sa pagitan ng Switzerland at ng France. Itinatag ito noong 1954 ng 12 bansang Europeo. Pero ngayon may 23 member states na ito at may mga collaboration na dito sa iba't ibang parte ng mundo. Dito sa CERN, ang ginagawa ng mga scientists dito, para sagutin yung mga malalaking tanong katulad ng kung ano yung bubuo ba sa universe, kung paano ba ito nag-umpisa, at kung bakit may bigat or mas yung mga particles. Kung kaya may kinalaman nga sa mga particles talaga ang CERN dahil nga yun yung isa sa pinakamalaking tanong. Ano nga ba bubuo sa universe talaga? At katulad nga niyan, noong 2012, nakumpirma ng CERN yung pagkakaroon ng tinatawag na Higgs boson. Minsan tinatawag din siya na God particle. Ito yung nagpapaliwanag kung bakit may bigat yung mga particle. At dito rin na-imbento noong 1989 yung World Wide Web para makatulong sa mga scientific datas noon dahil kailangan ng mga panibagong mga
pagsusuri or research. At dito naman sa video na ito yan, makikita nyo, nandito talaga yun sa compound ng CERN. Medyo may malaking compound din yan, may iba't ibang buildings dyan. At hindi ko naman masasabing napakaganda ng mga structure dito dahil tingin ko itinayo itong mga struktura nito para magamit lang ng mga nagtatrabaho dito. Hindi walang aesthetic dito. At ito dito sa loob naman ng area na to, dito nga na-invento yung World Wide Web. Ayan, makikita nyo dyan yung parang post dyan, yung poster nila dyan na nakatinutukoy kung na dyan dito sa kwarto na yan na invento or ipinanganak yung WWW. At ayan, nakalagay din dyan yung mga paliwanag kung ano ba yung kung paano na-invento, kung sino yung naka-invento. At dito sa part na to, ito yung isa sa pinaka-importanteng parte ng CERN. Ito yung parte ng yung LHC or Large Hadron Collider experiment. Dahil ipapakita ko sa inyo dito sa picture kung gaano kalaki yung Large Hadron Collider na yon, na isa sa pinakamalalaking particle accelerator sa buong mundo na dito matatagpuan sa CERN. Ito yung map ng Switzerland at ng France. Yung bilog na yan, makikita nyo, yan yung LHC o yung Large Hadron Collider. Bale, nasasakop yun karamihan yung lugar ng France at ibang parte at yung malita parte ng Switzerland. 27 kilometers yung circumference o yung haba para mabuo yung bilog na yan. At yan, ikukumpara natin yan, punta tayo dito sa Pilipinas. Kung ilalagay ko yan sa Maynila, makikita nyo, magmumula yan, mula sa Maynila, iikot yan, aabot yan hanggang sa Quezon City. At kung iikot mo pa siya, aabot yan ng Quezon City. Quezon City pala, sorry nga. At aabutin din ng Mandaluyong, Makati, at iba-iba parte dyan ng Metro Manila. Ganyang kahaba, ganyang kalawak yan. Yung Large Hadron Collider na yan. At napakalaking proyekto dahil inabot din ng ilang taon bago magawa yung malaking proyekto na yun para lang makapag-research tungkol sa particles. At ang lalim ng Large Hadron Collider na yan ay aabutin ng 100 meters underground dito sa point na yan ng Large Hadron Collider, dito sa pupuntahan nating Large Hadron Collider Beauty. At bago ka makapasok na hindi talaga medyo, masasabi natin, mahigpit yung security dito. May access ka dyan. At bago ka makapasok sa loob nga, ay kailangan mo magsuot muna ng helmet at para sa kaligtasan mo. Dahil nga malalim talaga. At masasabi din natin na napakalaking opportunity na makapasok ka dito dahil nga bukas lang ito kapag naka-shutdown yung accelerator nila na ito. Ang purpose ng Large Hadron Collider Beauty, yung LHCb na pinupuntahan natin dito ngayon, para sagutin yung isang malaking hiwaga na bakit yung universe ay gawa ng mostly ng matter at hindi ng antimatter. Kasi dapat, pagkatapos ng Big Bang, kung may Big Bang nga, yung matter at ang antimatter dapat ay nag-i-exist dapat siya sa parehong amount. Pero ngayon kasi, mas makikita natin, matter lang Kaya yung LHCb ay gustong o nakakatulong na mapag-aral kung bakit halos nawala lahat ng antimatter. Yun yung purpose kung bakit itinayo ang LHCb. Doon naman sa LHC, at sabi ko nga, noong 2012, na tuklasan nila yung Higgs boson At yun nga, dahil yun sa LHC, sa Large Hadron Collider. At ito nga, nandito na tayo sa loob o sa ilalim pala, 100 meters underground itong LHCb. At napakaganda talaga ng loob. Isa itong detector. Masasabi natin, isa itong detector. At napakalawak, napakalaki ng struktura na ito. At talaga namang napakaganda dito sa loob. Hindi ko lang syempre maipapaliwanag sa inyo yung mga parts niyan dahil hindi naman ako nagtatrabaho dito. Isa akong nag-aaral dito. At hindi ko mabibigyan ng mas detalyadong
part yung area na 'to. Pero yun nga, yung mga sinabi ko kanina, isa yun sa mga function at yun ng LHCb, itong ating pinupuntahan. Parte yan nung LHC para makatuklas ng mga tanong o masagot yung mga tanong tungkol sa hiwaga dito sa universe, lalo na sa mga particles. At may kinalaman niya sa matter at sa antimatter. Medyo komplikado talaga ito at napakalawak na research ang dapat natin gawin dito para masagot natin siya ng napaka-ayos. Pero gayon pa man, yung mga sinabi natin kanina, yun yung mga basics kumbaga. At ito, nandito na po tayo sa loob o sa ilalim ng LHCb at may tour guide naman tayo dito na nagpapaliwanag sa atin kung ano ba to, kung ano yan. At napakadaming equipment dito, mga wirings, grabe. Grabe yung infrastruktura na pagkakagawa nito. At ayan, ito yung video, grabe. Talagang hindi siya kapani-paniwala na magagawa siya. Napakalaking budget ang inilaan dito para maitayo. At syempre bilang isang estudyante, napakagandang opportunity na makapunta ka dito. Kaya sulit yung pagpunta namin dito talaga. At hindi lang siya yung nagdala ka lang, dahil kahit pa paano may natutunan ka tungkol sa physics at sa science. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa AMS-POCC, na yung AMS, nangangahulugang Alpha Magnetic Spectrometer. Isa itong eksperimentong pang-agham sa kalawakan na ikinabit sa International Space Station noong 2011 upang pag-aralan ng cosmic rays, maghanap ng antimatter at ng dark matter, at alamin din yung pinagmulan at yung composition ng universe. Yung POCC naman, ang ibig sabihin niyan ay Payload Operations Control Center. Isa itong ang control room or mission control para sa AMS na matatagpuan dito sa CERN. At ito nga yun, yung building na yan. At para ma-monitor nila yung AMS 24/7, siguro din yung kaligtasan ng mga instrumento, at nagpapadala ng mga utos or updates sa AMS mula sa Earth, at tumatanggap at nagsusuri ng datos mula sa ISS ng real time. Ngayon naman, nandito tayo ngayon sa Science Gateway ng CERN. Ito yung interactive museum dito sa CERN. At napakagandang lugar para sa mga bata dahil interactive nga, sabihin natin yung museum. Marami mga instruments dun sa loob at mga pwede kayong maglaro ng grupo. At marami din mga bagay na may kinalaman sa universe, nga isa itong science museum talaga pag tinignan talaga natin. At yun nga, patulad ng sabi ko, interactive museum at marami ka talaga dyan makikita ng mga gamit. At sa mga susunod na natin mga kuha, makikita natin dito yung mga iba't ibang gamit, yung mga activities na magagawa dito sa Science Gateway Museum ng CERN. At talaga namang bata man o matanda ay mag-e-enjoy talaga sa museum na ito.
scegliere prima, no? Perché, vedi, queste sono illuminate e il giochino sarebbe mettere... Cazzo lo spento. Devo mettere tipo un tubicino nel coso. Ngayon naman, natapos na rin yung ating tour dito sa CERN. At ngayon naman, binigyan tayo ng oras para makapaglibot pa sa city center ng Geneva mismo, dito sa Switzerland. Para kahit paano makapaglibot naman. At dahil nasa Geneva na rin naman na nga tayo, lilibutin na rin natin yung lake dito. At isa sa mga kilalang lugar nga dito sa Geneva. Pero bago ka makarating doon, may 20 minutes pa tayong biyahe. Dahil nga hindi naman nasa city center kasi yung CERN. Ang naging problema lang dito sa tingin ko yung kung paano yung traffic dito. Dahil sa opinion ko, mas nakafocus sa public transportation ang pagbiyahe dito. Dahil para makabiyahe ka lang yan, katulad yan, makikita nyo dyan, yung traffic lights na yan, matapakatagal kapag nakapula. Pero kapag nag-green light yan, akala mo isang iglap lang, magre-red light na naman. Bali yung sa tingin namin na biyahe na inabot ng dapat ng 10 minutes, biglang na doble. Inabot ng 20 o minsan inabot pa nga yata ng kalahating oras na napakalapit lang. Dahil mas nabigyan priority yung public transport. Kaya pag nandito ka sa Geneva, mas recommended na mag-commute ka na lang. Dahil kung hindi, baka abutin ka ng siyam-siyam bago ka makarating sa isang lugar. Uubos lang ang oras mo, kaya sayang. At ngayon nandito na tayo ngayon sa lake. Ang Lake Geneva ay isa sa pinakamalaking freshwater lakes dito sa Western Europe. At may haba itong 73 kilometers at may haba naman o lawak na 14 kilometers. At ito nga, patuloy tayo naglalakad dito. Yun nga lang, sa paglalakad na ito, dahil makikita nyo naman, makulimlimang panahon. At dahil winter at nasa Geneva, ubod talaga ng lamig para sa akin. Napakalamig ng panahon dahil nung nandyan kami, suot-suot ko yung napakakapal na jacket. Pero kahit suot ko yung makapal na jacket na yun, nilalamig pa rin talaga ako, nanginginig pa rin ako sa lamig. Dahil hindi lang kasi malamig at maulap, mahangin pa. At yun yung nakadagdag pa sa lamig na mararamdaman mo.
Dahil nga dito sa Milan kasi, hindi naman ganito kalamig. Kung lalamig man ng ganito siguro, baka napakaaga nun. So, napakaaga ng oras na yon. Dahil nga, syempre, pag umaraw na, pag lumiwanag na, hindi naman na ganun talagang sobrang lamig. May mga araw na malamig pero hindi ganito kalamig. Dahil di ko naranasan kahit kailan sa Milan yung ganito kalamig na panahon na naranasan ko dito sa Switzerland. At ayan, naglalakad tayo ngayon dito. Andito tayo ngayon sa kabilang area dahil tumawid nga tayo ng tulay. At makita natin din dyan yung parang flower clock nila dyan. At mamaya siguro dito sa video, dahil patuloy pa rin tayong naglalakad dito. Dahil medyo late na rin kami natapos sa CERN, ilang halos 1 hour na lang yata ang nabigay na oras sa amin para makapaglibot dito sa Geneva, kaya medyo bitin talaga kung tutuusin. Pero dahil nga nag-CERN tayo, yun yung mas importante kasing pupunta. Dahil yun naman ang purpose ng pagpunta ng aming klase dito sa lugar na ito. Kaya kahit mabigyan ka lang man ng isang oras dito, tingin ko medyo sapat na rin naman na yun para makapaglibot. At sa part na ito, magpupunta kami sa isang department store sana. Hindi pala sana, dahil nagpunta naman pala talaga kami para mamili ng mga pwedeng bilhin, kahit pasalubong or mga souvenir. At medyo may kalayo din kasi mula dun sa tinigilan ng aming bus, kaya kailangan pa namin maglakad. At ayan nga, patuloy pa rin tayo naglalakad dito. At syempre, mapapasin na natin nga, dahil nandito tayo sa Switzerland, medyo sasabi natin talagang maayos yung lugar na ito. Talagang, yan, may mga sidewalk at syempre, hindi ganun kalala talaga yung traffic dito. Sa Geneva pala, ang official language dito ay French. Ang Switzerland kasi, mahahati yan sa 3 language na ginagamit kasi. Sa western part ng Switzerland kasi, mas sinasita talaga yung French. Sa northern part naman, dun sa malapit sa Germany, ay German ang salita dahil mas malapit niya sila sa Germany. At sa southern part naman ng Switzerland, na malapit sa Italian border, Italian ang language. Bali dito sa Geneva, French yung official language na ginagamit. Kaya dito, French ang gamit. Pero sa CERN, dahil nga hindi lang naman mga taga-Switzerland ang nandun, English at French ang parehong ginagamit na language. At nandito tayo ngayon sa Manor, isang department store dito sa Switzerland. Iba-iba yung mga tinitinda dito. Yan, mga tsokolate, mga Swiss chocolate, at mga iba pang mga produktong pasalubong. At masasabi ko lang talaga dito, kapag kinumpara sa Italy ang presyo at sa Switzerland, talaga napakalayo ng presyo. Dahil higit na mas mataas sa mga bilihin dito sa Switzerland kaysa sa Italy. Masasabi ko lang. At talagang kahit ako nagulantang dito sa presyo ng mga bilihin dito, hindi talaga ako makapaniwala. Dahil pagmumukha ka talagang pulube kapag dito ka namili. Kaya masasabi ko lang din, kung pupunta ka dito at magbabalak kang bumili ng mga pasalubong, siguraduhin mo munang may sapat kang budget para makabili ng mga produkto dito dahil talaga napakamahal ng bilihin dito. Hindi ako nagbibiro at seryoso yan. At marami na rin nagpatunay niya, manood lang kayo ng ibang video dyan, talaga namang napakamahal ng bilihin dito sa Switzerland. Napakamahal dito. Ngayon, kung yung kinikita mo mula sa ibang bansa, dadalhin mo dito sa Switzerland, medyo mapapa-array ka talaga sa presyo ng mga bilihin dito. At ayan nga, nakatapos na tayo dito sa pagpasok dito sa department store. Ako naman, bumili lamang ako dito ng tasa at ng rep magnet. Inabot na tayo dito ng 1,000 mahigit, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya medyo mahal talaga ibilihin dito kahit ako nagulantang. Yun lang ang nabili ko, inabot na ng mahigit 1,000 piso. Syempre, hindi naman tayo magko-convert dito, pero para lang maipakita ko sa inyo kung gaano nga mahal talaga ibilihin dito. Dahil syempre nga, mataas din dito yung cost of living talaga. At syempre, yung sweldo rin, nakapantay din dun sa cost of living nila. Kaya
talagang para sa kanila, normal lang yung presyong ganun. Pero sa katulad natin, o kahit sa mga nakatira sa Italy guys, talagang mapapaaray din sa presyo ng mga bilihin. At dito guys, nagtatapos na yung ating vlog. Maraming salamat sa ating panonood. At yun nga, pabalik na tayo dito sa Milan sa video na ito. At kung nagustuhan nyo yung video na ito, huwag nyo kalilimutang i-like at i-share yung video na ito. At mag-subscribe na rin kayo sa akin channel. At pindutin nyo rin yung notification bell para mas updated pa kayo. Maraming salamat po.